Kaninang umaga talaga yung sobrang heavy ng volume kasi alam naman natin yung influx ng galing probinsya. Matinding traffic sa EDSA ang sumalubong sa mga commuter at motorista kaninang umaga. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang dahilan nito ay ang mga hindi natapos na paghuhukay sa kalsada na isinagawa noong long weekend. Pinayagan ng MMDA ang mas malawak na road digging sa Metro Manila upang samantalahin na kakaunti ang dumadaan sa kalsada. Pero dapat matapos ang mga proyekto hanggang alas 5 lamang ng umaga ng April 1 at dapat ay madadaanan na muli ng mga motorista. Ayon sa MMDA, may 2 kontraktor ang hindi nakasunod sa usapan kaya may naiwang nasa 20 mga hukay ang hindi natabunan sa kahabaan ng EDSA. Ang mga kontraktor na ito ay ang HGC Global Communications Incorporated at Arlink Corporation na naghukay para sa fiber optic laying para sa isang malaking telecommunications company. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. May kasama pa pong ibang violations yan tulad noong kawalan ng mga traffic marshals and other violations. Dagdag pa ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, hindi na muna nila bibigyan ng permit ang nasabing mga kontraktor. May application po uli ang HGC na nakapending for phase 2. Kadugsong po nito. Pinadidinay ko na po. At pinag-aaralan po namin na iban itong mga kumpanyang ito. Ayon sa MMDA, nakausap na rin nila kanina ang mga kumpanya at nahingan ng paliwanag. Pero hindi ito katanggap-tanggap dahil sa perwisyong idinulot sa mga motorista. I'm pretty sure alam nila yan na hindi nila kayang tapusin. So, in effect, parang sinadya eh. Sadya na alam nila hindi kayang tapusin and yet binakbak nila ng binakbak. Ayon sa MMDA, ang DPWH na ang tatapos sa naiwang mga hukay ng mga kontraktor. Maaari nilang tumagal ito ng ilan pang mga araw dahil sa gagawing pagpapatuyo ng semento. Kaya asahan na ng mga motorista na maaaring mabigat pa rin ang trapiko sa EDSA hanggang sa mga susunod na araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.